Sabayan po natin mga kapatid natin. Hari na po tayong umupo sandali. Mag-testify ba o mag-hali ng sa Panginoon? Brother Val. Praise the Lord. Good morning, Saints. Talagang, alam niyo ba na napakabuti ng Panginoon dahil habang tatawag natin yung mensahe, habang tumatagal ako sa ano na to, ay talagang nakita ko yung goodness ng Panginoon. Talagang kakaiba, kaya sabi ko, Lord, salamat dahil sa tagal ng pag-ano ko sa end time, almost 30 plus years na ako rito eh. Pangatlong iglesia na itong pinunda. Yung unang iglesia, 10 years ako. Yung pangalawang iglesia, 20 years ako. Then eto, nandito na tayo sa tinatawag na siguro nga. Di ba sabi, ang church daw ay ang isang bride, perfect in 3. Di ba? Parang justification, sanctification, baptism. Ito, kaya sabi ko, sobrang thankful ako, lalo yung mensahe ni pastor nung Friday. Naku, grabe. Tapos yung kanina, yung mensahe din ng isang pastor. Sabi ko, sobrang na-overwhelm yung sarili mo na parang kitang-kita mo na napakalapit na. Kailan pa tayo magsiseryoso, di ba? Talagang sabi ko, sobrang thankful dahil tayo ba inabot tayo ng mensaheng ito na mapalad yung may bini talaga to begin with. Sabi nga, none-sin nothing to be quickened eh. Yun lang naman talaga. Kahit na ilang beses kang daanan ng mensaheng ito, pero kapag wala kang bini, sad to say, kahit na wala tayong magawa doon. Kaya lang, ito yung tinatawag na, sabi nga natin, Pastor, ito yung third pull na kailangan i-preaching, kahit sa preaching to the lost. Yun talaga. Kaya kailangan makarinigan lahat para walang may kakatwiran ang tao na siya ay napunta sa ganito just because hindi niya na-meet ang anak. Kaya, pagsalamat din sa pag-iingat sa mga loved ones ko, bagamat hindi mga believer, thankful ako dahil iningatan sila just because of us na tayo mga ay talagang kahit na nga malayo sila, hindi natin nakakausap, nakita ko yung pag-iingat ng Panginoon at i-bless din sila sa kanilang mga pangangailangan materially. Kaya sobrang thankful ako. Yung providence ng Panginoon, talaga naman pag ikaw ay anak, hindi kanya pagkukulangin at hindi kanya talaga iiwan sa kawalan. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasalamat binabalik ko sa ating Panginoon. Ganyan din yung naging experience ko nung nag-uumpisa ako eh. Kwento ko lang. Nung hindi pa ako message believer, lahat ng bisyo meron ako. Uminom ako ng alak, sisigarilyo ako. Hindi ko na-expect makakasama ko si
Brother Willie, ngayon pastor na doon sa Pangasinan. Hindi ko maintindihan, sinisharean niya ako ng message eh. Hanggang sa sinare niya sa akin yung serpent seed. Parang may kakaiba dito. Yun ang pakiramdam ko. Tapos palaging parang gusto ko na marinig siyang magsalita. Sabi ko, iba na to ah. Brad, sabi niya, ating ka. Tapos nagulat ako. Pagdating ko dun sa gawain, ito ba yung pupunta akong gawain? Kasi beer house eh. Beer house. Nagulat ako. Yung place niya is sa umaga, ay sa gabi. Alam mo na ano eh, inuman eh, or ano eh. Pero hindi ako tumigil. Pumasok pa rin ako hanggang sa, yun na, naintindihan ko na yung message. Yung problema, ako talagang problema eh. Bigla akong nawala eh. Bigla akong kasi ang problema talaga kami sa financial, hindi ko may isama yung mga anak ko. Ngayon, yun ang problema ko. Iisa lang yung inalay ko doon eh, yung bunso, hindi ko pa madala. Pero umaasa pa rin ako sa Panginoon na ibibigay niya palagi yun, palagi ko na pinipray yun na sana tulungan niyo ako. Meron pa bang kakanta o okay? Amen.
nung kabataan namin. May grupo kami, ganyan din. Apat kami. Ang grupo namin pangalan, Gilagid Boys. Kasi mahilig kami kumain. Praise the Lord. Saan na tayo? Sa song na, tapos preaching. Anong kanta? Preaching na. That leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find you. So with all my heart I worship. Deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you. Amen. And we worship you this day. Amen. Praise the Lord. Amen. So, ito yan na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Amen. So,
So that's why we worship Him. Sabagat kung walang Diyos, wala tayo dito. Amen. So Lord, so hindi na po ako magpapatagal dito sa ating kung magturo sa basic lang yung turo natin, 7 church ages. Amen? Gusto kong balikan yung 7 church ages kasi ako siguro hindi lang 10 beses ko narinig, napanood, nabasa, napakinggan. Kaya kung minsan tuturo ako, kung minsan church ages lang ng churches, hindi pa natin alam yung church ages. Amen? So 7 church ages. Amen? So para makita natin yung kung nasaan panahon na tayo mga kapatid, no? Okay? So, Revelation 1 verse 10. Okay? I was in the spirit of the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So, meron narinig si John na tinig parang trompeta. Okay? So, pag yung trompeta, sinasabi ng scripture na ito yung tinig upang igather yung kanyang mga tao. Amen? Saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, Smyrna, unto Pergamos, Thyatira, Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. So siya daw yung Alpha and the Omega. Amen, siya yung nasa umpisa at nasa dulo. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girded about paps with golden girdle. His head and his hairs were white like wool, and as a white snow, and his eyes were as a flame of fire. And his feet like unto fine brass, as if they were burned in furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, yung word of God yon. And his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying, Unto me, fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead. Sabi ng Panginoon, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Hindi na siya mamamatay pagpakilanman. Amen? Namatay siya, nandito siya sa lupa, namatay siya, pero nung nabuhay siya, hindi na siya mamamatay uli. At hindi na siya pwedeng patayin. Amen? And have the keys of the hill and of death. Let's go ahead. Dakilang Ama, may bless your word. Bless mo ang aming pandinig. Lord, salamat sa kalakasan na ibinigay mo sa amin. Salamat sa pag-ingat mo, Lord God, sa aming mga biyahe. Pagpunta dito, Lord God, nawa, Lord, ang salita mo muli ay magliwanag sa aming buhay, sa aming isipan at puso, Lord God. Nawa, Lord God, maunawa namin ang mga bagay nito upang kami ay magputuloy sa iyong salita. Thank you, Father, kay aming dalangin. I-bless mo ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Para po natin ang Panginoon. Kaya mga po na po, God bless you. So, 7 church ages. So, ang 7 church ages na nasa Asia, mga kapatid, ito ay church ng mga Gentiles. Kasi nung narindito ang Panginoon, hindi siya nag-preach sa mga Gentiles. Ibig sabihin ng mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo, hindi Israelita. At tayo yun. Mga Christian yun. Kasi ang Hudyo, mga kapatid, under sila ng law pa rin hanggang ngayon. Ba? Tayo nasa grace. Nag-umpisa ang church ages noong 1953 AD. Anno Domini. So, ipinanak si Kristo ang ating Panginoon na 1 AD o kay nag-umpisa ang taon AD, Anno Domini, nung ipinanak si Christ. So, ibig sabihin, before that, bago ipinanak si Christ, tinawag na BC, before Christ. Di ba? Sabi ng mga scientists o ng mga historians o ng mga hindi naniniwala sa Diyos. But, mga kapatid, yung years o yung date, yung calendar, nagpapatunay na ang Panginoon ay totoo. So, ang date pa lang, di ba, before Christ. Bakit alam nila before Christ? So, nag-start yung AD, Anno Domini, nung pinanganak si Christ. So, 1 hanggang 33 AD, yun ang time ni Christ.
So Anno Domini, ibig sabihin ng Anno Domini, in the year of the Lord. So pag sinabing in the kingdom of God o year of the Lord, sa Biblia, 7 church ages. Okay? So dito pinako si Christ, nireject siya ng Israel, ng mga Hudyo, ipinasa sa atin yung biyaya, Epheso, Smyrna hanggang sa ating panahon, 1906 hanggang sa 1963. So doon tayo sa dulo. Diba? Nasa dulo tayo. Ibig sabihin wala nang susunod. Wala nang susunod na age o panahon ng iglesia. So, Anno Domini in the year of the Lord. So, sabi ni John sa verse 10, yan mga yung verse 10, 1:10. I-just mawala. Ayan. I was in the Spirit on the Lord's day, sabi ni John, nandito ko sa Espiritu ng on the Lord's day, wala pang 7 church ages dyan. Bagong piso pa lang dyan. Kasi dinala si John doon sa Isle of Patmos, kasi piniprito siya, hindi siya maprito-prito eh. Pinapakulan siya sa mantika, hindi siya mamatay-matay. Itinapon sa Isle of Patmos, nakita niya yung vision. I was in the Spirit of the Lord's day, nakita niyo yung ating panahon. Yung future. And heard behind me a great voice as of a trumpet. So narinig niya yung tinig ng ating Panginoon na parang trompeta. Okay. Saying, I am the Alpha and the Omega. So, sa yung Alpha and the Omega, yung 7 church ages siya yung naumpisa, ang Panginoon doon sa 53 AD hanggang sa 19, hanggang sa ating panahon. So, siya yung naumpisa hanggang sa dulo, siya pa rin. Siya yung first and the last. Okay? So, first and the last, what thou seest, write in the book and send it unto the 7 churches which are in Asia. So Asia, hindi ito mga Hudyo. Kasi nag-umpisang mangaral ng gospel nung si Paul ang nag-umpisang mag-preach sa mga Hudyo, sa mga Gentiles. Okay? So nagpunta ang unang-unang pastor doon sa Epheso, si Paul. So sa yung messenger ng age ng Epheso, sa panahon ni Epheso, balik mo nga si Paul ang pastor dyan. Nung namatay si Paul, binitay siya ng Romans, ng mga Romano, kasi bilanggo siya ng mga Romans, di ba? Pinatay siya ng 66 AD, ang pumalit dyan ay si John, naging pastor sa Epheso. Okay, so ipinapasa yung gospel sa mga Hudyo, mga kapatid, sa panahon ng Ephesus. Ibig sabihin ng Epheso, okay? So, ibig sabihin ng Ephesus, mga kapatid, ay relax, aim at and relax. Okay. Sa verse 12e. And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. So narinig yung tinig. Pero nung lumingon siya, mga kapatid, narinig yung tinig ng Panginoon. Pero nung lumingon siya, kandilero ang nakita niya. Bakit? May tinig ba yung kandilero? Ibig sabihin, mga kapatid, yung tinig ng 7 candlestick, which is the 7 church ages, ay tinig ng Panginoon. So, bawat iglesia, magmula Epheso hanggang sa ating panahon, Laodicea, ang tinig ng propeta ay tinig ng Diyos. Kasi, narinig ni John, nakita na, pero nung lumingon siya, 7 candlestick ang nakita niya. Ibig sabihin ng candlestick, sisidlan ng ilaw. Siya yung 7 church ages. Bawat panahon, may iglesia o 7 church ages. And in the midst of the 7 candlesticks, sa kalagitnaan ng 7 candlesticks, one like unto the Son of Man. Kagaya ng the Son of Man. So, kagaya daw, hindi ito yung the Son of Man, kundi like unto the Son of Man. Ibig sabihin, yung Son of God, yung Son of Man na kasama ni John, naging Son of God. Kasi 7 church ages, mga kapatid, siya yung Son of God sa panahon na yan. Nung nabuhay si Kristo sa panahon na yan, nung mabula 1 AD hanggang sa 33, namatay siya, siya ay Son of Man. Hindi niya tinawag na Son of God siya. Pero nung pagdating sa 7 church ages, siya yung Son of God. Kasi siya yung priest, siya yung mediator between God and man. Holy Spirit o yung the priest. Kaya sabi ni John, kagaya ng Son of Man. Pero siya yung Son of God sa time na yan.
So dapat alam natin yung Son of Man ministry, Son of God, at Son of David. Son of Man, nung nasa lupa siya, nung namatay siya, nag-resurrect, yung spirit niya napunta sa 7 church ages, siya Son of God. Amen? At dumating siya sa ating panahon ng prophet, Son of Man. Amen? At darating siya sa millennium, Son of David. Okay. So, like unto the Son of Man, clothed with the garment down to the foot, and girt about the paps with golden girdle. So, ito yung kasuotan ng mga pari. Ibig sabihin ng pari, siya yung mediator between God and man. Amen? Siya yung mediator diyan. Doon sa 7 church ages, siya yung nag-mediate. Siya yung namamagitan sa tao at ang Diyos. Kasi pag walang namamagitan sa tao at Diyos, patay tayo lahat. Kasi mga kasalanan tayo. Kasi yung katawan niya, sabi ng prophet na doon tumitingin ang Diyos kapag ikaw ay nagkasala. Doon sa katawan ni Kristo ng ating Panginoon. He said, and his hairs were white like a wool and white as snow, and his eyes were as flame of fire. Paano mo ipapako si Jesus dyan? Di ba? Siya'y judge. Ang kanyang buhok ay puti na parang judge, at ang kanyang mata ay parang nagniningas ng apoy. Hindi na pwede ipako si Kristo ulit. Yung word pwede mo ipako, pero yung pagkatao ni Kristo hindi mo pwede ipako. Amen? Okay. 15. In his feet like unto fine brass, as if they burn into furnace. So ang kanyang paa daw ay parang tanso. Di ba? Parang tansong binuli sa apoy. Na kaya dinali sa isang apoy. Ibig sabihin mga kapatid na ang kanyang paa ay punong-puno ng pagsubok. Dumaan sa malalaking matitinding trials, matitinding pagsubok, kung na hindi dinaanan ng ibang tao. Siya lang ang dumaan dyan. Kaya ang kanyang paa parang brass, na if they burn in a furnace, in his voice as the sound of many waters. Bakit many waters ang kanyang tinig? Kasi dumating na ang kanyang mga anak, tinig ni Paul, ni John, ni Peter, yun ang tinig niya. Marami na nag-preach. Dati mag-isa lang siya. Pero nung isinin yung Holy Ghost, ang dami na nag-preach, nagpunta sa mga churches sa Asia, sa Ephesus, Smyrna, at kumalat sila mga kapatid sa ibang lupa, at marami siyang tinig sa panahon na yan. At hanggang ngayon, maraming tinig ang Panginoon. His voice as of many waters. Okay? 16. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. So, sa kanyang kamay, 7 stars. Ano ba yung stars? Ang stars ay lumalabas tuwing gabi. So, nasa kamay niya yung stars na yan, mga kapatid. Ibig sabihin, yung 7 church ages ay panahon ng gabi. Kasi nung namatay si Kristo, siya yung Son, namatay siya, nag-resurrect siya, umalis siya sa lupa, nagpunta sa langit, sa Father, at ito'y time ng gabi. At kapag gabi, walang liwanag, ang liwanag ay yung stars. Ibig sabihin ng stars, yung mga messenger o mga ngaral niya. Okay? So, nasa kamay niya. And his countenance was as the sun shineth in his strength. So, ang kanyang mukha ay parang araw na nagliliwanag. Ibig sabihin, saan galing yung liwanag ng stars? Dito sa sun. Son of God. O S-U-N at S-O-N, pares lang yun. Kasi siya yung liwanag. Sun, S-U-N, araw. Diba? Siya rin yung Son of God. Amen? Kaya yung liwanag ng stars, 7 stars, galing dito sa sun. Amen. Shall we say praise the Lord? Amen. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Na si John, lagi nakahilig kay Jesus Christ nung buhay pa siya. Lagi nakaano sa dibdib niya. Paborito ng ating Panginoon si John. Pag may sikreto, kay John niya sinasabi. Hindi pa alam ni Pedro, alam na ni John. Kasi lahat ng sikreto ng Panginoon sinasabi kay John. Amen? Kaya kung ikaw ay bride, type ka lang dyan, lahat ng sikreto ng Panginoon sinasabi niya sa'yo. Amen? And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last.
Huwag kang matakot dyan. Tinan mo, dati niyang kasama, kumbaga close na close silang dalawa. Nakahilig sa dibdib ng Panginoon, pero nung nag-resurrect na siya, iba na yung aura niya. Di ba? I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And he have the keys of the hell and death. So kinuha yung susi, yung nawala ni Adan na susi ng kamatayan, napunta kay demonyo, kay Satanas. Nung namatay siya, nag-resurrect siya, kinuha niya yung susi ng hell and death. Amen. Okay. So, ang Matthew 13, ito'y 7 church ages. Ito'y panahon ng iglesia. Matthew 13:24. Another parable put forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto man which sowed good seed in his field. Pag sinabing kingdom of heaven, 7 church ages. Kagaya doon 7 church ages, ang kingdom of heaven, ang 7 church ages, magmula Ephesus hanggang sa ating panahon, yan ang kingdom of heaven. It's like unto a man, isang tao daw, ang ating Panginoon na nagtanim ng good seed sa kanyang field, sa kanyang church, sa mundo. Okay? And while men sleep, nung siya'y namatay, nag-resurrect siya, wala na sa lupa. Amen? Enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Nagtanim ang Panginoon ng tamang aral, magandang aral, good seed, magandang binhi. Pero nawala na siya, ang daming wolves na nakapaikot sa church. Amen? So, nagtanim ulit ng maling aral yung kaaway. At kaya na-contaminate ang aral ng Efeso. Hanggang sila nag-backslide. Okay. 25. Okay? Yan. Acts 20 verse 29. Yan. Ito yung panahon ni Paul. Efeso. Bagong church pa lang. Sabi ni Paul, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Pagkatapos ko, pag umalis na kami, pag wala na si John, si Peter, si James, si Stephen, wala na si Paul, maraming lobo, maraming grievous wolves na papasok sa mga churches. Also of your own selves shall men arise speaking perverse things and draw away disciples upon after them. So maraming lalabas na papasok doon sa churches na maling aral. Okay? Kaya nga, yung tumubo, yung wheat na nagtanim ang Panginoon, may tumubo yung mapanirang damo. Sabay sila. Yan yung mga maling aral. Okay. So, kaya nga, ang church ages, dalawang vines. So, sa panahon ng mga iglesia, dalawang puno ang tumubo. Dalawang vines ang tumubo. Okay, Matthew 13:26. Sabi niya, but when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So nagtanim ang Panginoon, namatay siya, umalis siya, punta ng langit, nagtanim ang kaaway ng maling aral. Tububo silang dalawa. Yung isa may bunga, yung isa wala. So makikita mo ang tunay na Kristiyano pag may bunga siya. Pag nabago ang buhay niya, siya ay totoong Kristiyano. Pero pag hindi nabago ang buhay, baka siya ay mapadirang damo. Okay? So, brought forth fruit, then appeared the tares also. Nagtanim ang Panginoon ng magandang binhi, pero may lumahal din na tares. Sa church yan, loob ng church. Believers and unbelievers. True church at false church. So, sa loob ng isang iglesia, may false tsaka true. So, the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in the field? From whence then had it tares? So, di ba maganda yung binhi na itinanim mo? Pero bakit may mga mapanirang damo? And said unto them, an enemy had done this.
Yung mga grievous word, yung binasa natin kanina, maraming maling aral na papasok. An enemy had done this, the servants said unto him, will thou then we go and gather them up? Ano, bubunutin namin sila? Alisin namin sila? Titipunin namin sila? Right? Okay? Next. Yan, kumil dyan. Balik mo nga, balik mo. So, gusto namin i-gather namin sila, sabi niya. Pero sabi ng Panginoon, huwag mo sila i-gather until the time of the end. Okay? Okay. Dito muna tayo sa Revelation 1:19. Okay? Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars which thou sawest in the right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which is thou sawest are the 7 churches. So yung candlesticks sa panahon ni Paul ay ni Moses doon sa loob ng tabernakulo ay type ng 7 church ages. Kasi pag pumasok ka doon sa tabing, madilim yon. Pag sinindihan yung 7 candlesticks, may liwanag. Saan galing liwanag? Sa 7 candlesticks. Sa ating panahon, pag walang 7 church ages, madilim ang mundo. Magulo. Okay? Okay, next. Balik mo kayo. Dyan. Okay, sige. Balik mo doon. Sina. Ang star messenger ng panahon ng Efeso, si Paul. Ibig sabihin siya yung liwanag. Pag wala si Paul, walang liwanag sa mundo, magulo. Walang mangaral ng gospel eh. Dumating si Irenaeus, siya yung star messenger. Yung hawak ng Panginoon. Diba? Nasa 7 church ages. Panahon ng 312 AD, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, si Martin Luther, si John Wesley, lumabas yung mga Baptist, Methodist, naglabasan sila dyan. At sa ating panahon, Laodicea. Wala nang susunod. So, yung star dyan, mga kapatid, ay, sinabi ng Panginoon, yung angels, yung church ages, sapagkat walang liwanag ang mundo kung walang buwan at walang stars. Tuwang-tuwa ako sa bukid pag walang lampara, di ba? Walang flashlight. Pag maliwanag ang buwan, pwede ka maglakad sa bukid. Pero pag wala, hindi ka pwede maglakad. Dapat may flashlight ka. So, ang liwanag sa ating panahon, ang church. Ang totoong church. Amen? Sapagkat yun ang binigay ng Panginoon na liwanag sa ating panahon. Nung wala na siya, meron namang liwanag sa ating panahon. Amen? Ang ating panahon, ang bride age. Okay. So, ang bawat church, mayroong star, messenger. Ibig sabihin ng messenger sa yung mga anghel sa bawat iglesia. Ibig sabihin ng anghel, mga kapatid, sila yung messenger sa bawat iglesia. Ito yung mga taong anghel. Sila yung preachers. Okay. So, si Paul, magmula 53 AD hanggang 170. Nandyan sina John, si Peter, si Stephen. Okay? Next slide. Ibig sabihin ng Efeso, aim at relax. Relax sila. Bakit? Andyan si Paul, andyan si John, talagang matitinding mga aral yung mga yan. Purong-purong salita. Pure word ang sinuturo. Walang maling aral, walang makapasok na maling aral. Kaya relax sila. Nung nawala na sila, nasobrahan yung relax nila, sila ay lumayo sa Panginoon. Nag-drift away sila. Unto the angel of the church of Ephesus, si Paul, write, this thing said, he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. So, ang church diyan, mga kapatid, Ephesus, sa panahon ni Paul, ang messenger diyan, star messenger, si Paul. Okay? So, may mga true believers diyan, may mga false. May totoo, may hindi totoong
Kristiyano. So, 2, verse 2. Okay, yan na, candlesticks. Diba? Hawak ng Panginoon. Pero ang hawak-hawak ng Panginoon, may liwanag. So, ibig sabihin, ang Panginoon ang kumikilos sa bawat church ages. Siya ang nagsugo sa mga messengers. Okay. Next slide. 2. And I know thy works, in thy labor, in thy patience, in how thou canst not bear them which are able. And thou hast tried them which they say they are apostles and are not, and hast found them liars. So, may mga ano talaga, nagsasabi sila Christian. Kami mga apostol, kami mga Kristiyano, pero hindi pala totoo. Kasi nung namatay siya, nag-resurrect siya, an enemy come at nagtanim ng maling binhi. So, unang-unang church pa lang, dalawa na. Mayroon ng maling aral. Amen? So, wala pang ano dyan, wala pang Catholic, wala pang Baptist, sila pa lang. Wala pang Christians na kagaya na sa ating panahon. And has borne, and has patience, for my name's sake, has labored, and has not fainted. So, hindi ka nagpagod, hindi kayo, hindi kayo napagod sa paglilingkod. Mayroong mga few, may mga konti, na totoong iglesia. Mas marami yung hindi totoo. Kasi persecution yan eh, maraming pinapatay sa panahon na yan. Sa panahon ni Paul, di ba? Sina Pedro nga, di ba? Yung binitin, pinako, pinutulan ng ulo. Di ba? So persecution age yan. 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Iniwan nila ang kanilang first love. Kasi wala na si Paul, wala na yung mga magagaling mga aral, iniwan nila ang kanilang first love. Marami ng maling katuruan, iniwan na nila yung katuruan ng ating Panginoon. Yung true Word of God, iniwan nila. Amen? Okay, so, bumagsak ang Efeso, amen? Kakunti lang ang nanatili. Bakit? Iniwan na lang kanilang first love. Ang kanilang dating ginagawa sa church ay hindi na nila ginagawa. Na-contaminate ang church. Okay? So lumamig sila. Pumasok yung mga tears, yung mga mapanirang damo, yung mga false vine. Amen? Sila'y lumayo sa salita ng Panginoon. Amen? Okay. So, nangyari sa Efeso, mangyayari din sa ating panahon. Nangyari sa Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, at sa ating panahon nangyayari. Kaya dapat hindi ka pwedeng manlamig. Huwag mong gayahin yung ginawa nila. Kasi dalawang Diyos yan, I have against you. Kapag ayaw mong maging against ka sa Diyos, manatili ka sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kung minsan lumalamig tayo, dapat maging mainit pa rin sa paglilingkod. Amen? Sapagkat nangyari sa lahat ng church ages, amen? May mga Christians na nang lalamig. Amen? May mga Christians na lumalayo, bumabalik sa bisyo mga kapatid, at hindi na bumalik. Pero may mga Christians na lumayo sa message, pero hindi lumayo. Wala lang church. Amen? So, naging busy sila. Naging busy sa mga material na bagay, naging worldliness sila. Sila nanlamig, mga Christians. So, pagdating sa gawain, busy pa rin. Amen? Pagdating sa Word of God, busy. So, hindi dapat maggawa ng reason. Okay. Remember therefore from whence thou art fallen. And repent, magsisi ka. Kung saan ang unang gawa mo ay magsisi ka, o kung hindi ako'y paririyan, ako sa iyo, at alisin ko ang iyong kandileryo sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. So, kailangan ng repentance. Kasi alisin yung candlestick, wala nang liwanag. Madilim na ang buhay mo. Kapag walang message sa buhay natin, sirang buhay natin. Kahit na magsimba ka kung saan sa mga churches, pag walang message, sirang buhay mo. Ibig sabihin, walang liwanag. Kasi ang liwanag lang sa mga pinili ng Diyos, 7 church ages. Amen? Andun yung pure word.
6. But this thou hast, that thou hatest the deeds of Nicolaitans, which I also hate. So, ayun ng Diyos yung Nicolaitans. Ibig sabihin ng Nicolaitans, conquer the laity. Nico, conquer, laity, yung mga tao. To conquer the people, ibig sabihin na yung ginagawa ng tao dati na Christians, sila sumusunod sa salita ng Diyos, sa Word of God, pure. At nung dumating yung Nicolaitans, yung mga tao na gusto na sila maging leader, sila maging bishop ng isang iglesia, o sila gustong masunod ang leading ng tao, amen, yun ang sinunod ng mga tao. Iniwan nila yung leading ng Holy Ghost at sumunod sila sa mga mass authority. Mas gusto nila sumunod sa tao kaysa Diyos. Ibig sabihin, mass leadership. So nagkaroon ng bishop sa panahon na yan, nagkaroon ng mga leadership ng churches, mga kapatid. Meron silang head, may headquarters, di ba? So yung mga churches ngayon, may mga headquarters, di ba? Sinong head ng INC? O, di ba? May head sila. Sinong head ng Catholic? Meron silang head. Di ba? Yun ang gusto ng Nicolaitans. Meron silang head na tao. Pero salamat sa Panginoon, ang bride, ang head niya, ang ating Panginoon Kristo. Amen? So nagkaroon sila ng head. Nicolaitans spirit. Dapat ang Diyos ang kanilang head. Pero nagkaroon ng church na nagkaroon sila ng mass leadership. Lumayo sila sa Panginoon. Amen? Nag-drift away sila at sila hindi na naglingkod. Okay, 7. He that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which in the midst of the paradise of God. Ano yung tree of life? Nasaan ba yung tree of life? Garden of Eden. Nung nagkasala si Adam and Eva, bawal pumasok. Bawal lapit ang tree of life, mamamatay sila. Kasi may flaming sword na nag-guard doon sa tree of life. Pero nung namatay si Christ, sabi niya, yung magtatagumpay, I will give to it of the tree of life. Bakit? Bumalik na yung tree of life. Sino ba yung tree of life? Si Christ, ang ating Panginoon. Pero nung siya pinatay, in-offer siya, pwede nang bumalik. Kasi nung nagkasala si Adan sa Eva, hindi sila pwedeng pumasok. So, antayin nila ng perfect sacrifice, which is the Lamb of God, at pwede ka lang pumasok sa tree of life. Kaya sabi niya, I will give to it of the tree of life, which is in the midst of the Eden, paradise of God. Bakit? Bumalik na yung tree of life. Si Christ, nung siya pinatay, pwede nang bumalik. Pero ang tao ayaw na pumasok. Dati, pag pumasok ka sa tree of life, sa panahon ni Adam, mamamatay ka. Kaya nasanay sila sa ganong sitwasyon, ayaw na yung pumasok sa tree of life. Pero nung dumating yung tree of life, sabi niya, pumunta kayo dito sa akin. Pakakainin ko kayo, ayaw na nilang pumasok. Pinasanay na sila eh. Diba? Sabi nung yung magnanakaw, Lord, alalahanin mo ako. Today, sabi niya, thou shalt be with me in paradise. Bakit? Ang kausap niya yung tree of life. Nandito ka na sa aking paradise. Saan yun? Sa Garden of Eden. Sino yung nasa Garden of Eden? In the midst. Yung tree of life. Bumalik na yung tree of life. Nung pinas lang si Christ. Pwede ka lang bumalik, pwede ka lang kumain ulit. Pero ang tao ayaw niyang kumain. Amen? Okay. Revelation 2:8. And unto the angel of church of Smyrna, write these things, said, the first and the last, which is dead, and is alive. Near. Ito yung panahon ni Irenaeus. Amen? Daming pinapatay yan. Lahat pinapatay mga Christians. Pag hindi ka sumamba sa Diyos-Diyosan, patay ka na. Ilang yung pinatay nila na 68 million na mga Christians. Ang daming pinapatay dyan sa panahon na yan. Kasi Smyrna, ito yung ginagamit sa pang-imbalsa mo. Sa patay. Amen? Kaya yung panahon na yan, si Smyrna ay panahon ni Irenaeus. Okay? 9. I know thy works in tribulation.
Kaya alam ko yung tribulation nyo. Kasi pinapatay sila sa panahon na yan eh. Sila pinapas lang, in poverty, but thou art rich. I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not. Kaya may mga pumasok na mga spies, mga nagkukunwaring Christians, pero totoo lang, pinapatay sila. Nag-church sila, akala nila sila totoo, but are the synagogue of Satan. Nasa isang church, nasa Smyrna church, pero may synagogue of Satan. Ibig sabihin, yung church, kontaminado. Merong false, merong true. So, Irenaeus, next. Fear none of those things which thou shall suffer. Huwag kayong matakot kahit pinapatay kayo. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Ibig sabihin ng 10 days, 10 years. Nung pinapatay ni Diocletian, emperor ng Rome, yung mga Christians ng 10 years. Kaya mayroon silang 10 years from 302 AD hanggang 312 AD. Amen? Tribulation 10 days, be thou faithful unto death. So maging faithful ka hanggang sa kamatayan. Kasi pinapatay nila sila eh. Pag hindi ka patay, impyerno ka naman. Anong gusto mo, patayin ka o nasa impyerno ka? Di ba? Dapat mamatay sila para sila kasi ginagawa nila, mag-worship kayo sa Baal, sumunod kayo sa amin, sabi nila. At kapag hindi sila sumunod, hindi sila nag-worship sa mga Diyos-Diyosan, sila ipapatayin. Amen? Unto death, I will give thee a crown of life. So, ang promise dyan ay crown of life. Eternal life. Pinagpapas lang sila eh. He that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. So, may promise naman. Kahit napatayin sila, may pangako. Hindi na sila mamamatay ng second death, spiritual death. Okay, mag-ala, kahit napatayin kayo ng mga emperor, ng mga Romano, meron naman kayong eternal life. Wala ng death, ng second death. Okay. So, Irenaeus, ang star messenger dyan, from 170 AD hanggang sa 312 AD. Now, dapat si Polycarp ang star messenger dyan. Pero, sabi ni Polycarp, ako'y bishop. Sumunod siya sa Roman government o Roman teaching. Ako'y bishop. So, siya naging bishop sa panahon na ng Smyrna at siya na-reject bilang isang star messenger. At ang star messenger dyan ay si Irenaeus. Amen? Si Irenaeus, siya yung light bearer, siya yung speaking tongues, merong healing, may miracles. Okay? So, against siya sa aral ng mga Romans. Amen? At sila sa Smyrna, sila yung mga pinagpapatay dyan. Kaya nga Smyrna. Okay. Sa 9. Okay. See, what was planted? What was planted in the first age will develop in the second age. Kung tinanim doon sa first age, Efeso, kung maling aral, madidevelop yan. So pumasok yung maling aral sa Efeso, pumasok sa second age, amen, sa Smyrna, in all ages until it comes to maturity and harvest. Thus, in the Smyrnian church age, we accept an enlargement and enlightenment of the church, corporate history through the revelation of the Spirit. In this age, the hatred of the false vine increases. So nag-increase yung hatred. Amen, ng mga false vines. See, they have separated themselves from company of the true. They went out from them. They were liars. They called themselves what they are not. But God destroyed them. No, let them alone. Both will go to the harvest. Una pa lang hindi sila pinatay ng Panginoon. From Ephesus, hindi sila pinatay. Sabi ng Panginoon, antayin mo silang mag-harvest sa ating panahon. Amen?
Ang ating panahon, ang harvest time. Antay mo muna. Huwag mo silang patayin. Huwag mo silang bunutin. Kundi, antayin mo hanggang harvest. So, pinabayan na ng Panginoon na tumubo yung mga mapanirang damo, yung maling aral. Pinabayan na ng Diyos. Kasi, pagdating ng harvest time, pag tumubo na, wala naman silang bunga. Yun ang bubunutin mamaya. Okay? Next, 12. And to the angel of the church Pergamos, write these things, said he which shall have the sharp sword with two-edged sword. So, ang Pergamos ay thoroughly married. Amen? Thoroughly married. Kasal. Ibig sabihin, yung maling aral at tamang aral, nag-unite. Amen? Ang age siyaan ay 312 AD hanggang 606. Okay? 13, basahin ko man 13. I know thy works, where thou dwellest, even where Satan's seat is. So, mayroong Satan's seat. Ano ba yung Satan's seat ngayon? Saan ba yung Satan's seat? Rome. Vatican, di ba? So, andun pa lang, yun yung aral ng Rome's. Sa panahon ng Pergamos. Sa panahon ni Constantine the Great, bilang isang emperor ng Roman, pinagsama yung mga Christian at sa mga pagano, pinag-debate sila. Yung isa, tatlo ang Diyos, maraming Diyos. Yung isa, isang Diyos. Pinagsama, ginawang tatlong Diyos. Kaya nagnulat sila, amen? Naging tatlong Diyos, thoroughly married. Ibig sabihin, political at saka religious, nagsama. Constantine the Great. Di ba? 325 AD. Amen? Kaya nga sabi niya, even where the seat of Satan is, nagkaroon siya ng Nicene Council. Nicaea Council 325 AD. Ibig sabihin, nag-council sa Rome, where is the Satan's seat, and thou, sabi niya, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. So, pinaslang si Antipas, amen? Pinapapalaya sila, amen? Kaya, yung maling aral naghalo na, thoroughly married na. Naging blackout ang 7 church ages. Ang church, ang panahon na yan ng Pergamos. Wala lang tamang aral, konti na lang, kakonti na lang ang naiwan. Okay? So maraming tinawag, kaya nga, konti lang ang pinili. Okay? So, Pergamos, thoroughly married, pinagsama, mga kapatid, yan dumating yung araw na baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Malaki yung in the name of the Lord Jesus Christ. 325 AD, nasira, nawala. Amen? Kaya ang Diyos diyan, sa panahon na yan, naging tatlo na. Dapat isa lang. Amen? So, nag-unite yung political at religion. Amen? Okay. 14. So, laging may against ang Panginoon, di ba? But I have a few things against thee. So, ibig sabihin, merong false at true talaga. Meron ang taong against ako sa'yo, pero may taong hindi ako against sa'yo. Because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balaam to cast stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to make fornication. So, sino ba si Balaam? Si Balaam, yung propeta, bago sila pumasok doon sa Promised Land, di ba? At nandun sila sa Moabites. At ang ginawa ni Balaam, gusto ni Balak na i-curse mo yung mga Israelita, yung aking mga kaaway. Hindi po i-curse ni Balaam. Pero ang ginawa ni Balaam, pinag-asawa sila ng mga Moabites. Pinalabas yung mga Moabites, pinagsayaw sila, nag-strip dance sila, tinanggal siguro yung damit, halos nakahubad na. Yung mga Israelita naman, kumuha sila ng kanilang mga asawang Moabita. Anak ko ng fornication. Amen? Sa panahon na, di ba? Thoroughly, sa panahon ni Balaam. Okay. So yung nag-unite, mga kapatid, yung pagan
At saka, yung mga totoong Christian, nagkaroon ng idol worshiper. Amen? At nagkaroon ng thoroughly married ang church ng Pergamos. So nasira. Amen? Pati Europe, buong Europe nadaya. Maling aral nila. So naging Catholic ang Europe. Amen? Pero may isang hari na maraming asawa, pinagbawalan ng Pope, ang dami mong asawa. Humiloy siya sa Catholic. Pero Catholic pa rin. Umiwalay lang siya, pero still Catholic pa rin. Okay. So, 15. So hast thou also them that hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. So, ayaw talaga ng Panginoon ng Nicolaitan spirit. Ayaw ng Balaam na kung saan mga kapatid, ito'y false union. Amen? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Amen? At ayaw din yan ng Nicolaitan spirit. Amen? Ibig sabihin, to conquer the light, to conquer the people. So, ang head dyan ng Nicolaitan ay mga tao. Ang head dyan ay Pope na. Naging Pope na ang head dyan. Okay? Kasi nung pagkatapos ni Constantine the Great, yung pagan Rome, naging papal Rome na. Naging papa na. Wala nang emperor dyan, naging papa. So, yung emperor naging Pope at yun ang leader nila ngayon. Di ba hanggang ngayon? Di ba? Nicolaitan spirit. Ang head nila ay tao, hindi Diyos. Okay. Repent or else I will come unto thee quickly and I will fight against them with the sword of my mouth. 6:18. Okay. And unto the angel of the church of in Thyatira write these things, said the Son of God, who had in his eyes like the flame of fire, in his feet like fine brass. So, Thyatira, dominating woman. Amen? Sino yung dominating woman? Si Jezebel. Ibig sabihin, yung church, yung woman ay church dyan. So, ang nagdo-dominate dyan ay Roman Catholic Church. Kasi wala nang tamang aral, kunti na lang. Nagtatago na lang yung tamang aral at ang dominating woman dyan ay sa panahon ng iglesia, mga batid, ng Thyatira, ang aral dyan ay puro Catholic na. Halos wala na talaga. Nagkaroon na dark ages dyan. Halos kaunti na lang yung tamang aral. Kakunti na lang. Halos mamatay na ang iglesia. Okay? So nagkaroon ng dark ages, halos na-wipe up lahat ng Christian. Halos wala na talaga. Except by the grace of God, walang maiiwan. Kung walang biyaya ang Diyos, walang maiiwang Kristiyano. Puro Catholic. Amen? Kaya nga halos lahat tayo, puro Catholic, di ba? Kasi yun ang talaga nag-dominate sa panahon na yan. Okay? So, sa time na yan, panahon ni Columba. Okay? Sa time ng 606 hanggang sa 1520 AD. 914 years. Amen? So, maraming pinatay na Christians, halos kakunti na lang ang naiwan. I know thy works in charity, in service, in faith, and thy patience, in thy works, and the last to be more than the first. So alam naman ng Panginoon yung gawa. I know thy works, lahat ng ginawa nyo, lahat ng sacrifice nyo, alam ng Panginoon. Amen? 20. Notwithstanding, I have a few things against thee. So, yung isa, pinupuri niya. Yung true church, pinupuri niya. Pero ngayon sabi niya, I have against thee. Ito yung tears na yun, mapanirang damo. Because thou sufferest that woman Jezebel. Sino si Jezebel? Asawa na Ahab. Na nag-dominate sa panahon ng Israel. Which calls herself a prophetess to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed to idols. So, nagkaroon ng idol worshiper sa panahon ni Jezebel. Sino ba si Jezebel? Roman Catholic Church. Di ba? So, nag-dominate dominating woman. Kasi, pumasok yung maling aral sa mundo, mga kapatid. Asawa na Ahab. Amen? Iti pagano. At nag-cause sa Israel ng idolatry. So, in-enforce ni Jezebel ang idol worshiper
doon sa Israel sa panahon ni Ahab. At sa panahon na yan ng Thyatira, mga kapatid, amen, ay in-enforce yung idol worshiper sa buong mundo. Pero mayroon ka konting naiwan. Mayroon ka konting, halos mamatay na yung naiwan. Okay. So nakita natin na dalawang church, yung isa pinupuri, yung isa, I have against you. Meron akong against sa'yo. Okay. So, woman in control. Ibig sabihin yung Roman Catholic ang in control sa buong mundo ngayon. Okay. Nicolaitan spirit. So, Nicolaitan spirit, amen, yung man's leadership, hindi to leadership ng word, may Apostles' Creed sila, di ba, mayroong nobena, may rosaryo, patay ka na, magbabayad ka pa, pinanganak ka, magbabayad ka, pag gusto mong special, magbayad ka ng mas malaki, mapunta ka ng purgatorio, diretso sa langit. So, bulag, di ba? Brown out talaga. Black out. Ang panahon na yan. Jezebel religion. Okay? So, ninin niya na siya yung totoo. Di ba? Kami yung totoo. Kami ang totoong Word of God. Kami ang mouthpiece ng Panginoon. Pero hindi totoo. Di ba? Sila ay idol worshiper. So, a few Christians na naiwan dyan. Okay? Next slide. 21. Okay. And I gave her a space to repent of her fornication and she repented not. Binigyan naman sila ng time to repent. Diba? Pero, she repented not. Binigyan sila ng time, pero ano ng Diyos na hindi siya magre-repent? Diba? Nag-conclude na siya. I gave her time to repent of her fornication and she repented not. Hindi sila magre-repent. Hindi sila magsisisi. Diba? Salamat sa Panginoon, wala ka dyan. Dati tayo dyan. Pero salamat sa Panginoon, hindi ka kasama yan kasi hindi ka magre-repent pag nandiyan ka. Behold, I will cast her into the bed to them that commit adultery with her into great tribulation except thou repent of their deeds. So lahat, di ba, mag-commit ng adultery, sino ang mga kasama niya? Yung mga churches. Word Council of Churches. Pero binigyan sila ng time to repent. Pero hindi sila magsisisi. Amen? Ano? Nagsabi lang ang Panginoon, she repented not. Okay. Revelation 3 verse 1. And unto the angel of church in Sardis, write these things with the said that he that had the seven spirits of God and seven stars, I know thy works, that thou hast the name that thou livest and art dead. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Anong church yan? Sardis. Ibig sabihin ng Sardis, escape once. Ito yung panahon ni Martin Luther. Isang German na priest, isang pari ng German, at nakapagbasa siya ng Romans 1:17, the just shall live by faith. Habang siya nag-serve ng hostya, o communion, binato niya yung hostya. Is this the body of Christ? So, meron siya nakitang scripture na nagliwanag sa kanya, the just shall live by faith. Nakita niya yung mali. Patay ka na, magbabayad ka pa. Meron kang nobena, ang dami niyang inilagay doon sa pintuan ng simbahan. 95 thesis ba yun, di ba? So, ipinuntis na yung Catholic Church. Lumabas siya sa Catholic. Amen? So, si Martin Luther bilang isang high priest, pari ng Catholic, nag-reveal ang Diyos sa kanya. Amen? At unti-unti, mayroong liwanag. Naglabasan yung mga ibang Christians. May mga reformers dyan, lumabas yung mga ibang reformers, lumabas na siguro mga Methodists, mga Baptists, naglabasan na sila dyan. Escape once. Kasi nagbukas ang Diyos ng liwanag. Ibig sabihin, tumubo na yung tinanim doon sa una sa Efeso, namatay magmula Smyrna, Thyatira, Sardis, Pergamos, tumubo sa Sardis. Lumabas yung
binhi. Tumubo na siya. Ibig sabihin, sa panahon ni Martin Luther, meron ng liwanag uli. Tumubo na. Meron ng dahon. Yung namatay na binhi. Okay? So, ibig sabihin, mayroong liwanag na. Naglalabasan na siya sa Catholic. Escape once eh. May mga Protestant dyan. Ibig sabihin na Protestant, protesta yung Catholic Church. Kaya nga tinawag na Protestant. So, naglabasan sila, ibig sabihin, meron ng liwanag. Meron ng apoy. Meron ng liwanag ng salita. At sa time na yan, mga kabay, sa time ng Sardis, dyan na-invento yung mga printing press. Nag-print sila ng mga Bibles. Kasi hindi sila pwede magbasa eh, yung mga tao. Ang pwede magbasa lang ang pari. Kaya yung mga tao, wala bulag talaga. Wala sila binabasa ang scripture eh. Pero sa time na yan, binigyan ng Diyos ng anointing face of man, di ba? Knowledge. Yung eagle, lion, ox, face of man at eagle, sa panahon na yan ay face of man, knowledge. Naglabasan yung invention, yung mga telepono, yung mga printing press, di ba? Na-imprinta yung Bible at nakakabasa yung mga tao, naglabasan na sila. Pati si Rizal nakabasa na ng Biblia sa Germany, di ba? Kaya produce niya yung sa Dolomitang ere, yung pangapari. Si Padre Damaso, di ba? Nagawa siya ng kwento kasi si Jose Rizal nakakuha siya ng Bible. Na-imprint yung Bible sa Germany. Amen? Okay. So ito yung age ng invention. Amen? Yung mga kotse, yung mga eroplano, sa time na yan. Amen? 1520 hanggang 1750. Okay. 2. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Kasi mamatay na sila. Palakasin mo sila. Yung mamamatay na kasi may liwanag na eh. The just shall live by faith. They are ready to die. Yung mga naiwang Christians sa dark ages, halos mamatay na. Kasi wala silang word. Ang pinapakinggan nila yung misa. Halos mamatay na sila. Sabi niya, be watchful and strengthen the things which remain. Yung mga naiwang ko konti, palakasin mo sila. For I have not found my works perfect. Halos mamatay ng mga Christian noon. Pero umusbong yung liwanag, nabuhay sila. Sa panahon ni Martin Luther. 1520 hanggang 1750. Okay. 3. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Sabi niya, malapit na akong dumating. Nasa Sardis na yun eh. Malapit na, pero Philadelphia, Laodicea, darating na siya. Kaya sabi niya, malapit na akong darating. I will come as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Darating na ako. So, ibig sabihin mga batid, sa panahon pa lang ni Martin Luther, nag-aantay na sila ng pagdating ng Panginoon. Di ba? How much more ngayon sa ating panahon? Ang tagal na yon. Dapat yung expectation mo darating na siya. Amen? Thou hast few names. Even in Sardis, so, kakunti na lang, sabi ng Panginoon. Kakunti na lang naiwan, totoo. Dark ages yan eh. Pero nung nag-umusbong na yung liwanag, palakasin mo sila. Meron pang mga naiwan sa panahon ng Sardis, which have not defiled their garments. Yung hindi na dumi ang kanilang garment. Hindi sumunod sa RCC. Hindi sumunod sa maling aral. Nanatili sila na malinis. Ilan yan? Kakunti lang. Konti lang maliligtas. Amen? And they shall walk with me in white, for they are worthy. Kakunti nga sila, pero worthy naman sila. They shall walk with me. Aba, sarap magipag lumagad sa Panginoon. Yun ang naramdaman ni Abraham nung nasa bundok siya. Pati yung usa lumapit sa kanya kasi nandun yung presensya ng Panginoon. Pwede niyang barilin yung usa. Sabi, barilin itong usa na to. Pero dahil sa presensya ng Panginoon, hindi umaris yung usa. Lumapit sa kanya. They shall walk with me in white,
for they are worthy. So meron pa konti na worthy dyan. Dapat makitaan ka ng Panginoon ngayon na ikaw ay worthy. Amen? Hindi, I have against you. I have against you. Dapat sabi ng Panginoon sa'yo, I know thy works. I know thy labor. Alam ko yung hirap mo. Alam ko yung pinagdadaanan mo. Amen? Pero thou art rich. Mayaman ka naman. Mayaman ka naman sa Diyos. Diba? Mahirap ka nga pero mayaman ka naman sa Diyos. Kaya na mayaman ka kung wala ka naman Diyos, eh, wala rin. Diba? Okay. Revelation 3, verse 7. Lapit na. And unto the angel of church in Philadelphia, Philadelphia ay brotherly love. Yan ba yun? Tama ba yun? Sa panahon ni John Wesley, amen, ito ay 17 AD hanggang 1906. Ito yung age ng missionary. Ito yung age ng open door. So, lumabas si Martin Luther, amen, merong liwanag na nagpayag ang Diyos kay John Wesley, amen, the just shall live by faith, o sanctified them by truth, thy word is truth, sanctification, amen. Philadelphia write these things, said that he that is holy, he that is true, he that had the key of David. So, meron susi ni David, he that opened and no man shut it. Nung binuksan na ng Diyos yung kanyang salita, hindi na pwedeng isara ng Roman Catholic. Wala na pwedeng magsara. Binuksan niya sa panahon ni Martin Luther yung word, the just shall live by faith. Isang verse lang, lumabas na yung panahon ni John Wesley, lumalabas na yung mga word, yung mga salita ng Panginoon. Kasi sa panahon niya, before that, walang Bible study, walang ganito, walang Bible study, walang scripture, walang kang hawak na Bible sa panahon na yan. Pero unti-unti, lumalabas na yung mga Bible, nakapagbasa na sila. Amen? So, gumanda mga kapatid, nagkaroon ng no man shut it and no man open it. Kapag ang Diyos ay nagbukas, walang pwede magsara. Kapag ang Diyos ay nagsara, walang pwede magbukas. I know thy works, behold, I have set before thee an open door. Bukas na. Pwede ka lang mangaral. Dati hindi ka pwedeng mangaral. Di ba? Yung mga pari lang, pwedeng magbasa. Nagkaroon ng open door, amen, si John Wesley, nag-missionary siya. Nagkaroon kabayo, nag-preach siya, mayroon siyang dalang Biblia, nag-print ng mga Bible, nagkaroon ng Methodist, ng mga Baptist, nagkaroon ng missionary age. Nagpunta sa Pilipinas, kayo mga igorot, nasa bundok, nasa tuktok, ang galing mag-English. Mas magaling sila mag-English. Bakit? May mga missionary. May mga English na nagpunta sa mga bundok, mga balid, nagkaroon ng open door. Malaya na sila mangaral. Amen? Sa panahon ni John Wesley. Open door na yan. And no man can shut it, for thou hast a little strength. So wala na nagsara. Hanggang ngayon, bukas pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, walang pwede magsara. Open door na, pwede kang mag-preach, pwede kang mangarap, pwede kang makinig, pwede kang mag-church. Amen? No man can shut it. Hindi ka na pwedeng pigilan. For thou hast a little strength. So little strength pa lang, hindi pa masyadong malakas. Sapagat yung full strength nasa ating panahon. And hast kept thy my word, and hast not denied my name. So may mga konting strength na hindi nag-deny sa ating Panginoon. Shall we say praise the Lord? Amen. Behold, next, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews. So may mga sasabing sila yung mga Christians, and they are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. See? Sinabi ng Panginoon, mahal kita. Gawin ko silang lulod sila sa iyong harapan. Because thou hast kept the word of my patience, kayo nagtiis. Amen? Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Ibig sabihin, may mga pagsubok talaga.
Pero ingatan ka naman ng Panginoon. Amen? Sa darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa, magkakaroon ng mga kahirapan sa mundo. Pero sabi niya, hindi kita iiwan. I will keep thee from the hour of temptation. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng temptation. Amen? Him that overcometh will I make a pillar in the temple of God, and he shall go no more out. I will write upon him the name of my God, and the name of the city of God, which is New Jerusalem. New Jerusalem is the bride, which cometh down from out of heaven from my God, and I will write upon my name, my new name. Amen? Before that, mga kapatid, before that, ang baptism ay Father, Son, and Holy Ghost. Natabunan yung tamang aral. Amen? Pero dito mga kapatid, ni-reveal na yung pangalan ng the name of my God. Hindi na Father, Son, and Holy Ghost, kundi in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Yan, ni-reveal na I will write upon him the name of my God. Hindi na Father, Son, and Holy Ghost. Hindi tayo bulag, di ba? Nag-baptize ka in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Ano yung pangalan ng Diyos? Father, hindi naman pangalan yun. Son, hindi naman pangalan. Holy Ghost, hindi naman pangalan. Di ba? Bulag. Pero nai-reveal sa time na yan. The name of God, in the name of the city of my God, this is bride. Yan, New Jerusalem is coming down out of heaven. So, nagkaroon ng revelation ng salita ng Panginoon, ng Godhead. Amen? So, ang reward dyan, mga kapatid, ay revelation. Okay. Revelation 3:14. And unto the angel of church of Laodicea, right? So, ating panahon. Dito sa ating panahon. Last church age. Write these things, said the Amen and faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and thou knowest not that thou art rich, miserable, poor, blind, naked. Amen? I counsel thee to buy of me gold, tried in fire, that thou mayest be rich, in white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Hindi ko na tutuin yan. Lagi natin dinadaanan yan, ha? Laodicea age. Hubad. People's right. Yung Laodicea. Karapatan ng tao. Pati hayop may karapatan. Di ba? Mas gusto pa yung mamatay yung tao kaysa yung aso. Yeah, so, people's right. May mga karapatan na. May mga karapatan sumigaw sa kalsada. So, people's right. Laodicea. So, kakontinuing na natin sa Panginoon. Okay. Quotes na lang. Malapit na. Now, as this concluding chapter was given in order to trace the two churches and the two spirits from Pentecost to their consummation, we will take this final time to show this in the Laodicea age. The age started just after the turn to the 20th century, as is what was to be in the age which the true church would return to being the bride she was at Pentecost. We know that there must necessity to be return of dynamic power. Ibig sabihin mga kapatid, babalik na yung dynamic power. Amen? Kasi nasa point na age na tayo. Nasa Laodicea age. This age started just after the turn of the 20th century. Amen? After 20th century mga kapatid, dumating yung final age. Sa ating panahon, ito yung pagbalik ng dynamic power. Amen? Yung church sa Ephesus na ginawa na sa Book of Acts, babalik sa ating panahon. Okay? Next slide. There then must come
upon the scene this age, sa ating panahon, those who will bring the wheat in tears to maturity. The tears are already maturing very fast. So masyadong mabilis yung pag-mature ng mga mapanirang damo. Under corrupt teachers, under corrupt teachers, ano yung mga panirang damo? Yung mga nagtuturo din, mga Christians din, pero corrupt teachers. Who turn the people from the word. Diba? So maling aral, inalis nila sa maling aral. Inalis sa word. But the wheat also must mature into her. God is sending the prophet messenger with the vindicated ministry. So meron vindicated ministry ang bride. Diba? Yung iba walang vindicated ministry. Yumaman lang sila, nagpalaki ng churches, pero walang pillar of light. Walang cloud. Diba? Walang witness. Okay. That he might be accepted by the elect. They will hear him as the first church heard Paul. So they will hear the pakikinggan daw natin yung prophet na yan, kagaya sa panahon ni Paul. And she will mature in the word until becoming the word bride. So kapag nakinig ka sa prophet, ikaw ay maging word bride. The mighty works will be found in her. There are always attendant upon the pure word in faith. The fourth church group will come together in the word council of churches. So yung ibang grupo, titipunin sila sa word council of churches. Amen? At sila ay titipunin doon. Mamaya sila susunugin. Ito yung harvest time. Harvest time. Amen? The maturity ng vote falls in truth. Amen? So, hindi na tayo babalik sa denomination. Kapag naunawa mo ang message, hindi ka na babalik. Pwede kang mawalan ng church, pero hindi ka na babalik sa Catholic o sa Baptist. Wala ka nang makakain doon. Hindi ka makakain. Di ba? Yung kalapati, pinakulan ni Noah, bumalik pa kasi hindi siya makakain sa labas. Pero yung uwak, kumakain sa labas. Mga burkang kinakain. Amen? Kapag ikaw ay message believer, hindi ka na babalik sa denomination. Amen? Kasi meron tayong head. Amen? Ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, meron ba bang isang quote dyan? Last? Okay. Not for one moment do I bring message to the people that they may follow me. Hindi ako nagkaroon ng message upang sumunod sila sa akin. Hindi gumawa ng denomination ng prophet. Pero may mga believer. Kagaya natin. Diba? Or join my church or start some fellowship in an organization. I have never done that and I will not do that now. I have no interest of those things. So wala tayong interest sa mga bagay. Magpalaki ng churches. Basta may bigay natin yung salita ng Panginoon, yun ang ministry natin. Hindi na kailangan yumaman, magpalaki ng mga churches. I have no interest in those things, but I do have an interest in the things of God, in people, and I can accomplish just one thing. I will be satisfied. That one thing is to see establish a true spiritual relationship between God and man. So, ginawa ng Panginoon ng prophet upang mag-establish yung relasyon mo, ikaw at ang Diyos. Yan ang ginawa ng message. Mapalapit ka sa Diyos. So, dapat makita mo sa Word ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo makita yung tao na nagbigay ng message. Kundi dapat maayos yung relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? Yan ang ginawa ng message. Dapat meron kang true relationship sa ating Panginoon. Hindi ito yung Catholic o denomination. Dapat maayos mo ang sarili mo. Kahit na maggrupo tayo, kung hindi mo naayos ang sarili mo, wala rin. Amen? And filled with His Spirit in live according to His Word. So, ang bride, hindi na magdi-denominate. Amen? So, yung tears, igagather ng double city, susunogin sila. Pero yung wheat, tayo, bride, igagather doon sa sa bangan ng Panginoon, doon sa rapture. Okay? So, hinayaan na ng Diyos na tumubo sila. Pero merong harvest time, may harvest time. Amen? Okay, last.
Magbibigyan ako ng isang church ages, Ephesus. Isa pa raw ng Ephesus, Smyrna, Ephesus. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven, the church ages, Ephesus, is like unto a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. Sino yung man dyan? Ang Panginoon. Nagtanim siya ng good seed, mustard seed, ibig sabihin mustard seed, hindi pwedeng i-hybrid. Ang mustard seed, ito yung pure word. Kapag nahaluan ng maling aral, hindi yan sira na yung binhi na yan. Kaya nga, sinabi mustard seed dyan, kasi hindi pwedeng ma-hybrid. Hindi pwedeng haluan. Amen? So, yung pure word itinanim doon sa field, sa church. Amen? Which indeed is the least of all seeds. But when it is grown, it is created among herbs, among becoming a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. So, malit lang na butil, na binhi, yung word, tumubo ng ang daming sanga, ng isang puno. Nagkaroon na sanga, dumapo yung mga ibon, ang daming mga daon, dumami, lumago. Amen? Sa panahon ng Ephesus, Ephesian Church age yan. Matthew 13, 31, 32. Next slide. Ayan o. Sa panahon ni Paul. Then that gladly received his word were baptized in the same day. There were added unto them about 3,000 souls. So yung 120 sa upper room, nagdagan, naging 3,000. Parang binhi na itinanim na naging puno, lumago, nagsanga, nagdahon, dumapo yung mga ibon. Lumago ang church. Amen? Sa panahon ni Ephesus. Next, last verse. Then howbeit many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. So yung 120, naging 3,000, naging 5,000. Ibig sabihin, nagtanim ang Diyos ng binhi sa Ephesus, ng mustard seed, tumubo, lumago, naging 120, naging 3,000, naging 5,000. Ephesian Church Age. Amen? Next week na yung iba. Lord, palampakan natin ating Panginoon. Kahit natin ay tumayo. Praise God. Awit tayo ng isang awit. Amen? Okay. I stand in awe. Amen? Amen. Marvelous for words. Amen. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. I stand in awe. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy
God to whom all praise is due. I stand in awe of you. Beautiful, yes, O God, description. Marvelous for words, wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty is thrown above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Yes, I stand. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. In awe of you. Amen. Praise the Lord. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Amen. So, let's go ahead. Dakilang Ama, Lord, salamat muli, Lord God, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, lahat ng binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa mga pagalingan ng aming katawan, Lord. Salamat sa kalakasan, Lord God. Salamat sa mensahe, Lord God, na binigay mo sa aming panahon. Tunay nga na ito yung nagbalik sa amin, Lord God, nagbigay ng ilaw sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat na binigay mo kami ng propeta sa huling panahon upang kami ay tawagin mo, Lord God, sa iyong ubasan. Thank you, Lord. Mismo ang bawat isa, kapatid na narito, Lord God, sita, Lord God, bless mo pa sila, Panginoon. Magpalain po sila, nawa ang salita na aming narinig ay mag-alap sa aming puso at isipan, Panginoon. Lord, ikaw ang mangusap sa amin, sa aming pagtulog. Ikaw ang kumilos sa amin, Panginoon, na pagbulay-bulayan namin ang iyong salita na ito'y katotohanan, Panginoon. Thank you, Father, na kumilos ka sa aming buhay. Lord, ganoon din, Ama, ang mga kapatid namin, Lord God, na may mga karamdaman. Tunay nga na ikaw ang nagpapagaling sa amin, Lord God. Ikaw ang nakakabot ng may pangailangan, Panginoon. Hiniling namin, Lord God, ang mga kagalingan ng aming mga mahal sa buhay, ng mga karamdaman, Panginoon. Lord, iligtas mo rin po sila. Naman, Lord God, ang kanilang kalagayan, Lord, ikaw lang nakakalam, Panginoon. Kaya, Lord, hiniling namin, Lord God, ang mga kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Thank you, Lord. Gusto mo ang bawat isa hanggang sa aming pag-uwi, Lord God. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. So, Lord, natin natin love offering bago tayo magtapos. My more than enough for me. Jehovah Rapha,
Shammah, you are with me. You supply all my need. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. You supply, yes, Lord, all my need. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Amen. Praise the Lord. Narinig ko si Brother Val na mag-pray sa ating love offering. Brother Val, God bless you. Brother Val. Tayo po ay manalangin. Lord, sobrang thankful kami sa hapon ito na muli po kami pinagtipon upang pagsaluhan ng inyong mga salita. Salamat, Lord, sa bawat isa na nakita sa pagtitipon ito na ikaw, Lord, ang may akda at ikaw din, Lord, ang dapat kami purihin at pasalamatan kami. Salamat din, Lord, sa lingkod mo na ginamit sa hapon ito. Na kami ay binusubo mula ng umaga hanggang sa ngayong hapon, Panginoon. Lord, wala kang paglagyan namin kagalakan just because ikaw ay nasa amin, Panginoon. At alam namin kung sino man sa aming harapan. Lord, ganito ang aming mga handog, ang aming mga offering. Lord, at dalangin namin kung pagpalay, i-bless mo, Lord, ang aming mga social income, ang aming mga kalusugan, Panginoon. At Lord, ang aming pinagkukulang nito, Lord, pag mo rin pagpalain, Lord, maging naman ay negosyo. Yes, Lord. Kitaan ng pasukan, Panginoon. Lord, pag-ilalim natin pang katawan, patuloy mo rin bigyan ng kalakasan upang patuloy kayo maglingkod at magpuri sa iba ng harapan. At sa aming pansamantalang paghihiwalay, gawin po namin ang pag-iingat mo sa bawat sa amin. Ihatid ko po kami sa aming pagkakawalan at sa mabuting dalaga. Yan po hiling at dalangin. Kalaki pang aming mga pasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Lord. May natin isang awit bago tayo magtapos.